Okay, so karon naamagog ko'y nakita nga video nga gipangalandakan sa mga Sabadista nga tawag anang mas nauna daw ang pulong sa Dios kaysa gitawag og simbahan. Kana magong pulong sa Dios, kana mo ginagamit man gud nila ang naa sa ilang unahuna ug naa sa ilang ang ilang konsepto ug understanding. ah Pag sinasabi po kasing word of God or salita ng Diyos, ang nasa isip po nila tinatawag na Biblia, 'di ba? Yan po yung always nakatatak sa isipan ng mga Protestante at mga sulpot particularly itong tinatawag na Seventh-day Adventist. So kaya nga pag magtatanong po ito, hindi po yan gagamit ng word na Biblia. Pero ang style po nila, gagamitin po nila yung term na salita ng Diyos or pulong sa Diyos sa Binisaya. Bakit po? Para linlangin yung argumento para yung taong tinatanong po nila ay maiipit. Bakit po? Siyempre salita ng Diyos yung ginamit 'di ba? And at the same time, yung tinatawag na banal na kasulatan, siya din pinagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay salita ng Diyos. So, kinokontra nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mas nauna pa kaysa sa Biblia. So, gagamit pa ng deceptive term na para mangyayari, parang feeling nila mananalo po sila. So, kaya nga tayo po mga Katoliko, pag makaharap po tayo ng ganitong klaseng mga taong gumagamit ng deceptive term para yun linlangin po tayo o linlangin po yung ini-argue po nila. So kaya nga kailangan po tayong magbantay, kailangan po tayong maging wise kumbaga. So yan po yung itatakil po natin ngayon mga sir, mga man, ng mga comments po ninyo. Okay. So ano po ba yung konsepto at katuruan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning sa term na Word of God? And at the same time, itong tinatawag na Biblia. So ano po yung katuruan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning of this? So number one, ang simbahang Katolika, pag magsasabi po siyang Word of God, refer po ito sa Depositum Fidei. Pag sinasabi po kasing Depositum Fidei, yan po yung salita ng Panginoong Diyos na naisulat at hindi naisulat. So, sa makatwid, refer po yan sa tradisyon ng pananampalataya, yung sinabi ni San Pablo, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15 and chapter 3, verse 6, na tindigan ninyo ang tradisyon na aming itinuro sa inyo sa pamamagitan ng salita at ng sulat. Yan po mga sir. So, number one po yan, yung tinatawag na tradisyon. At yung tradisyon na yan, hindi po yan human tradition. Kung hindi, nagre-refer po yan doon sa apostolic tradition. Bakit po apostolic tradition? Kasi ang nagtuturo po niyan, hindi po yung simpleng apostol lang. Kung hindi, ang nagtuturo po niyan is yung apostol at punong pari sa ating pananampalataya. Hebrews chapter 3 verse 1. Yan po mga sir. Ha? Okay, so, ibig sabihin, itong tradisyon na ito na itinuro ng mga apostol, yan po yung salita at nang naisulat. So kaya nga kung titingnan po natin, ang Biblia ay produkto po siya ng tradisyon. Wala pong Biblia kung wala po yung tinatawag na tradisyon. And at the same time, after the apostolic tradition, syempre para ma-preserve yung mga tinatawag na general detail sa kanilang mga ginagawa po noon, so kaya nga nandyan po yung nasusulat. At yung tinatawag na scripture po dyan, ang simbahang Katolika, sila po yung nagdetermine na ito yung tinatawag na inspired written word of God. Bakit po? Kasi nandyan po sa kanya yung kaalaman o karunungan ng Diyos para maka-identify. May-identify po niya kung ano po yung inspired at saka hindi inspired. Bakit po? Kasi after po kasi sa apostolic times, mga around 3rd to 4th century, ang dami-dami na po kasing mga aklat na naglipa na Merong Gospel of Judas, Gospel of Barnabas, merong The Acts of Peter and Paul. Yan po yung mga apocryphal books. So ang simbahang Katolika, yung iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo, siya po yung nag-determine kung saan dyan yung inspired o hindi. Kung hindi po yan sinabi ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, itong mga kaibigan po natin mga salita, wala po silang gagamitin na 27 books ng New Testament at 39 books sa tinatawag na Old Testament. Bakit po? Kasi ang simbahang Katolika nag-determine po niyan Ano yung paniniwalaan ng mga aklat ng mga Kristiyano?
Okay, so ngayon, balik po tayo sa word na depositum fidei. Ang depositum fidei refer po sa apostolic tradition and sacred scripture. At yan po yung pinaniniwalaan po na pinasalita na word of God. Yan. So sa ating mga Katoliko, pag sinasabing word of God, refer po yan sa written and unwritten word of God. So yan po. Okay? So, at least settled na po tayo sa mga termino yan. Pag sinasabing word of God, yan po pala yung hindi nasulat at tinatawag na nasulat. Okay. So, saan po ba nauna? Ano po ba ang nauna? Ito bang tinatawag na iglesia or itong tinatawag na Biblia? Bakit po? Kasi pag sinasabi natin word of God po kasi, again, it refers to two, o yung parts po niya, tradition and tinatawag na scripture. Pero, sasakyan po natin ang pag-iisip at konsepto ng ating mga kaibigang mga hindi Katoliko. So, pag sinasabing word of God, refer po sa Biblia. Kaya nga po, yung nanood po ako sa argumento ni Father Darwin at saka ni tinatawag na Mr. Alado. Kapanahon ng garon dili na tangay magkumpiyansa kay daan na nagpasidaan ng Dios magbantay kamo kay dagham mo ani sa kungalan magdala ug kini sila magpahisalaag sa kadaghanan. Tinuod na nya kanang giingon nga muanhi dinhi sa kalibutan mao nang mga tawo nga magbitbit sab og Kristo. Kanya at the same time syempre naulahin ni sila. Yang pangutana migo ana bang imong pundok mao ba ng pundok kay iyan ng Kristo basig kamo nang naulahi. Number 2, kanang mga naulahi, baliktaron nila kung unsay isulti sa balaang kasulatan. Ang giingon sa balaang kasulatan, ingon pa sa tong Ginoo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang sa inyo dili kami tinuod ngano man isulpot naman muna ta 19th century si Kristo bakakon. So ingon ana mo nang bantay-bantay ta. Kay kining maong mga mining nga propeta nga mo tungha sa karon nga panahon, ang ilahang gamiton o ang ilahang itudlo mao ni San Mateo 7:21, 22, 23. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kun moabot ang adlaw sa paghukom, daghan unya nga moingon kanako Ginoo, Ginoo. Dili ba sa imo ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Igo na kaani migo. Igo na kaani. Number 2. Okay. Og pinaagi sa imo ngalan gihingin lang namo ang mga yawa o igo gihapon mo ani. Og naghimo kami daghang mga milagro. So unsa may tawag ining sulti sa tong Ginoong Jesucristo abot sa 23. Apan ako miingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga daotan. Ngano man nga kaning wala man makaila ang Ginoong Jesucristo ngadto kanila. Tungod sa hinungdan kining mga tawhana wala mo pasakop sa lawas ato ang Ginoong Jesucristo. Sa Juan Kapitulo 10 bersikulo 9, ang ingon sa tong Ginoong Jesucristo, ang musulod kanako makabaton og kaluwasan. Kung dili ka mosulod niya o di po ka magpabili niya, sa Juan 15:16, ingon pa na sa tong Ginoo 15:6. Ingon pa sa tong Ginoo, ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sangapot don ibalibag malaya hangtod kini dauban. So mo na nga bantay ta. Ngano may kini mga tawana magdag Kristo, magwalig mahitungod sa pulong sa Ginoo, maghimog daghang mga milagro. So, nya kini sila mga ulahin na. Dili nimo nag-una. Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana almost 2,000 years old na. Kining sekta aning gipasakupan aning punduka, posible nga naa sa 18th century, 19th century na tukod. So, buti pasabot, dili ang Katoliko migisulti kun dili kini. Kini sila nga naman ulahiman nga niabot. Nya diha pa tawag ini kuan, diha pa nagdudlo og Kristo nga naa ang iglesia ang gitukod ni Kristo. So kini mo mga tawan na nakikompetensya ni sa to ang Ginoong Jesucristo. Sige, continue na to. Especially sa mga pari soon. Mga tira. Pag ingon tawag ini mga pari, duha ka klaseng pari ang naa sa balaang kasulatan, pari sa mga Hudyo ug pari sa mga Kristiyanos. So kanang mga pari sa mga Hudyo mo nagisaway sa balaang kasulatan. Kanang pari sa mga Kristiyanos, para sa simbang Katolika labi na sa lares sa tuang Ginoong Jesucristo, mao nang mga tawhana ang gitawag og nagtuman sa kabubuton sa Ginoo kung diindaan pa sa Old Testament kamo na kabubuton sa Ginoo nga sila gid ang magtudlo may tungod sa pulong sa pero ang mga pari kani abto before kang Kristo wa man motuman mo nang nagitukod og bag-ong
Bagong laray sa kaparian nga mo'y magtuman sa iyang gitawag ug kabubukon. Magtuman siya kagustuhan nga ang pari mo'y mutudlo mahitungod sa iyang gitawag ug kabubuton. Basahon nato na ha. Okay, Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Sa may giingon din sa balaang kasulatan. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Wala giingon din katungdanan sa mga pastoy. Ang gingon din katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Gitanggal ba gini sa Dios? Kini nga katungdanan sa mga pari, wala kini gitanggal until now existido. Kini nga tawag ining balaod nun, kini nga pulong sa Ginoo, wala ni gi-amend or wala ni gi-abrogate. Even sa pag-abot sa tuang Ginoong Kristo. Anong di ba na may mga pari kani abto nga nagpabadlong, nagpasaway, nagpapatay gani kang Ginoong Kristo ay mao to mga badlongon kani abto nga wa magtuman sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. So daan na ng suguha, daan na ng balaura, daan na ng maong kabubutuna sa Ginoong Dios nga ang pari mo ay magtudlo mahitungod sa gitawag og iyang kabubuton. Yon. So ngayon, ano po ba yung ibig sabihin ng Sabbath? The word Sabbath, ibig sabihin po niyan, the rest. Yung pagpapahinga. So sa mga Hudyo, pag sinasabing Sabbath po kasi, ibig po sabihin po niyan, the day of the rest, o the day of rest, or sa Hebrew, Yom Shabbat. Yan po. So, from the Hebrew word Shabbat, pagdating po doon sa tinatawag na sa Griego, Sabaton. Sabaton po yan sa Griego. Then, pagdating po doon, i-translate po natin doon sa Spanish, Sabado. Pero yung Spanish word na Sabado, hindi po yan ibig sabihin na Saturn's Day. Yung Spanish word na Sabado, na yan po yung translation ni Monsignor Yap, at saka yung Spanish translation, refer po yan sa Sabbath. Hindi po yan refer sa name ng araw ng kalendaryo ka 7th day sa Saturday or Saturn's Day. So, we are talking here about the biblical Sabbath. Ibig sabihin, the biblical Sabado. Hindi po yung tinatawag na secular Sabado. Ito sa pag-iisip ng ating mga kaibigang mga membro ng Seventh-day Adventist na pag sinasabing Sabbath, yan na po yung Saturday na nasa tinatawag na kalendaryo. Yan po. Okay, sir, bakit tayo may mabasa sa banal na kasulatan na yung mga apostol after umakyat ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ay nangingilin pa rin sila ng Sabat? Bakit po? Kasi pinaka number one, ang visible and at the same time established society at that time, hindi po ang Christian society. Ang visible and established society at that time is yung mga Hudyo. Yung batas ng Sabat, hindi lang po yung religious law, kung hindi isa po yung tinatawag na state law. Bawal po sa kanila. Nakokontra po sila. Bakit po? Kasi alam po nila yung batas na kapag hindi ka mamahinga sa araw na yan, papatayin ka. Yan po yung batas ng mga Hudyo. So ngayon mga sir, mga ma'am, so kaya nga sa panahon ng mga apostol, nandun po sila sa tinatawag na lugar ng mga Hudyo, or merong isang lugar na meron po tinatawag na mga Hudyo, mamamahinga po sila. Bakit po? Kasi ordinansa po yan State law po yan Kapag hindi po sila mamahinga, papatayin po sila. Ayon sa pag isa ka pong Hudyo kapag isa kang Hudyo, wala pong kagaya po ngayon na merong iba't ibang mga sekta na hindi po parang hindi po makontrol kumbaga ng Iglesia Katolika. Sa kanila hindi. Kontrolado po sila ng iisang religion na yung Judaism. So ngayon, pag Judaism ka, pag member ka ng Judaism, you are required and obliged to rest sa Sabbath day. So kaya nga, mabasa po natin na pumapasok po sila doon sa sinagoga sa araw ng Sabbath. Ano po yung gagawin po nila doon? Magsasamba po ba sila kagaya ng mga ginagawa ng mga Hudyo? Hindi. Ang ginagawa po nila, tinuturuan po nila at kino-convert po nila yung mga Sabadista sa panahon po nila. Kino-convert po nila. So, kung totoo, yung pag-iisip ng mga Seventh-day Adventist at saka yung mga Sabbatarian yung mga nagkiklaim na they are Sabbatarian Christians. So, kung totoo yung pag-iisip po nila, bakit pa kino-convert ng mga Kristiyano po noon yung mga Hudyo na mga Sabbath keeper doon sa kanilang pananampalataya? Ano po yung purpose? Hindi dapat sana i-continue po nila yung tinatawag na pag-practice ng araw ng Sabat.
So, di ba? So, ngayon, ang nangyari po dito, bakit kino-convert po nila? Bakit? Kasi ibang relihiyon ang inaaniban ng mga apostol. Dahil ibang relihiyon po ito, meron din po silang ibang araw ng pagsamba. At yung pagsamba na yun na sinusunod po nila, yun yung pagsamba ng mga apostol kay Panginoong Kristo sa araw po ng linggo.